Good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. Muli tayo nandito sa Bajaj Motorcycles 10 of Caloocan dahil isusunod naman natin yung another new motorcycle mula kay Bajaj Philippines. Ito po yung Bajaj Pulsar NS400Z. So, ito mga kamots, expressway legal na, big bike na rin talaga siya. So, alamin natin for today's video kung ano naman ang tinataglay na specs at features nitong NS400Z. At kung kayo naghahanap ng expressway legal na mula kay Bajaj Motorcycles, so marahil isa ito sa mai-consider niyo. Ayan, so huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Ito naman yung pinakabagong Bajaj Pulsar NS400Z. Bagong-bagong expressway legal naman to mula kay Bajaj Motorcycles. So big bike concept, big bike design na rin po itong isang to mga kamos, at may consider na rin talaga nating big bike siya kasi 400cc engine displacement. Pagdating sa headlight niya, naka-single projector lamp din tayo dito, no? Ito po yung nagsisilbi niyang daytime running light. Ayan. So sayang lang talaga hindi pa naka-activate itong mga motor ni Bajaj, no? Kasi hindi pa siya pwedeng i-activate hanggat wala pang kumukuha. Ayan. So wala tayong sample na kung paano nga bang tsura itong daytime running light niya rito. Pero for sure maliwanag yan. And then sa mga turn signals naman nitong NS400, ayan, so nakahiwalay din. Parang pare-pares lang sila ng forma, no? Ng mga turn signals. Puro mga nakahiwalay. Ayan. By the way, naka-LED na po pala mga ilaw nito, no? Ayan. From dito sa unahan hanggang sa likuran. Front suspension niya rito na naka-oversize and then naka-fully inverted na rin po. Wow! Ayan, oversize yung outer tube niya at yung inner tube. Ayan, ganda, di ba? Heavy duty. Tapos naka-premium gold yung itsura nung ano niya, front suspension niya rito. Ganda, di ba? Sa fender naman niya, ayan, so naka-matte black paint finish. Meron siyang carbon design dito sa malapitan, makikita nyo. Ayan. Tapos, ito naman sa gilid niya. Ayan, so ito naman yung, kung titignan nyo siya maigi, talaga napakaganda na big bike yung design niya. Dahil din sa mga gulong niya na malaki. Meron tayong decals na gray dito, red, white, yan. Tapos meron siya dito design na parang carbon na rin. Monitoring ng coolant niya, kitang-kita na rin dito sa gilid niya. Oh. Meron tayo dito design dito, na greens. Sa gilid niya, ayan, naka-matte black po itong part na to. Tapos ito naman yung pinaka-engine niya, naka-matte black paint finish. Tapos nakalagay dyan yung logo ni Bajaj, of course. Tapos meron na rin siya ditong engine oil monitoring. No? Ayan, dito sa part na to. Para makikita nyo kung marumi na ba yung engine oil nitong motor na to. Tapos meron siya ditong built-in crash guard na maliit lang. And then pwede na rin nating lagyan or pagplampan ng mini driving light kung gusto natin, no? Ayan, so meron na tayong paglalagyan ng mini driving light dito. Tapos sa ilalim nitong engine niya, meron siyang belly pan dito or cowling. Wow! Dito sa, or bangka dito sa ilalim niya, no? Nakalagay diyan is 400. Ayan, so naka-gloss black yung pinaka-pairing na to. Itong belly pan niya. Ganda, di ba? Protection sa ilalim. Ito naman yung preno sa likuran niya. Ito naman yung tapakan ng driver. Pagdating sa passenger footpeg niya, naka-matte black paint finish yung assembly, tapos naka-alloy tayo dito. So ito po yung pinaka-tambucho niya. Oh. Napakaangas. Sa lahat ng mga motor ni Bajaj Motorcycles, yung itsura ng tambucho nila, no? So yung NS125, NS160, tsaka itong 400, pare-parehas, no? Hindi siya yung typical na hanggang dito yung tambucho. Ito rin nakapwesto rin siya sa ilalim, tapos yung tip lang yung nakalabas. Ito naman mga kamots yung itsura ng taillight niya. So naka-clear lens din tayo dito. Ito naman yung turn signals niya, nakahiwalay, may built-in taillight, reflector na rectangular, tapos reflector na circular shape dito sa magkabilang gilid. Ito naman yung pinaka-plate holder niya rito. So maliit lang yung rear fender, yung ano niya rito, yung pinaka-fender niya rito sa likuran. And then, kaya naman meron pa rin siyang additional na cover dito or rear fender dito sa likuran. Naka-ABS plastic na rin po yan, no? Na nakakonekta sa swing arm niya. Meron pa siyang built-in mud guard dito. Mud guard. Ayan, na 2-in-1 na rin, na chain guard na rin dito. Ayan, parehas naka-ABS plastic yan. Kaya naman hindi basta-basta mababasag. Ayan. Sa suspension niya sa likuran, naka-oversize centralized monoshock tayo dito na meron na ring sub-tank. Ayan, oh.
color gold yung subtank niya rito. Alright, so proceed na tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong Bajaj NS400Z. So sa harapan ito po gumagamit ng 110 by 70 by 17 inches na gulong. By the way, naka-tubeless tire na po ito, harap at likuran, at ang brand na ginamit na gulong ni Bajaj dito sa Pulsar NS400Z is Apollo tires. Ayan, ganda di ba? Pang big bike yung design, kakaiba yung tread niya. Ayan, sa mags niya naka matte black paint finish din, tapos meron siyang built-in na decals dito sa gulong. Additional visibility lalong-lalo na sa gabi. Dito naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamos, ito po yung naka 150 by 80 by 17 inches naman. Of course, given na malapad yung sa likuran niya. So, dito sa upuan niya, naka 2 portion din. Malalim sa driver. Ito naman yung sa passenger, medyo nakaangat ng konti. Naka anti-slip features na rin po yan. Wow! Itong cover niya rito. Sa grab bar naman niya dito, so naka matte black paint finish po na 2 portion. Ayan. Sturdy and alloy din po yung ginamit ni Bajaj. Matibay-tibay. Meron siyang built-in tank pad dito or protection. Para hindi natin magagasgasan yung tangke. Ayan. So maliit nga lang siya, no? Pero kung gusto pa siyang lagyan dito sa gilid, pwede naman. Ayan, so may mabibili naman tank pad dyan sa aftermarket. And then ito naman yung pinakatangke ni Bajaj, Pulsar NS400Z na malaki-laki na rin. And then tapos naka 3D emblem tayo dito ng Pulsar Premium, ganda oh. Laki. Naayon po kay Bajaj Motorcycles, mga kamos, ito po ay mayroong fuel tank capacity na 12 liters. Ayon po kay Bajaj Motorcycles, ang kaya daw po nitong takbuhin is 30 to 35 kilometers per liter. So, given na 400cc engine displacement siya, matipid pa rin. Sa manibela niya, naka matte black paint finish tayo dito, no? Na tube. Wow! Naka, na rin, path bar na rin tayo dito. Ganda, oh. Tapos, sa mga buttons and switches naman niya, ito tayo sa left side, meron tayong ditong built-in passing light. Ayan. And then, ito naman yung mga button na to para yan sa instrument panel niya. Ayan. So, turn signals left and right, busina. Itong NS400, meron po siyang built-in hazard dito. Ayan. Na wala sa ibang mga nauna nating binlog na Pulsar. And then, engine kill switch, headlight on and off. No, kung gusto natin nakapatay yung headlight niya, tsaka yung pinaka-ilaw niya, no, para tipid sa baterya. And then yung electric push starter niya, mga boss, dito na rin pala nakapwesto na may bandang engine kill switch niya. Kumbaga 2-in-1 na po itong switch niya rito. Engine kill switch tapos electric push starter. Pagdating naman sa hand grip niya, so medyo naiba dito sa NS400Z, no? Compared sa tatlong nauna nating binlog na Pulsar, ito medyo naiba yung hand grip niya rito. Ayan, so medyo rough ang design nitong niya. Magaspang yung hand grip niya, kaya talagang makapit. Ang ganda ng throttle responsive, oh. Tapos, yung bar edge niya mahaba din compared sa ibang mga Pulsar na binlog natin. Tapos naka-alloy, matte black paint finish. Hindi sa mga levers naman niya, clutch and brake lever, naka-matte black paint finish din. Pero kagandahan dito, fully adjustable siya, mga kamos, no? Left and right. Ayan. So, nawala sa ibang mga Pulsar na binlog natin. Ayan, so ito, meron ditong 1, 2, 3, 4 hanggang 5 adjustment. Depende yan sa haba ng kamay nyo. Napakaganda niyan, mga kamos, lalo-lalo na kung sakaling maiksi or mahaba yung kamay ninyo, at least may ergonomics pagdating sa preno. Hindi basta-basta mangangala yung kamay nyo katagalan dahil fully adjustable na po siya. Dito naman tayo sa ignition niya. So, naka-ordinary ignition key lang din tayo dito. Hindi pa siya naka-shutter key. And then, sa tabi niyan, meron tayo dito built-in power socket. Ayan, pabuksan natin. Na naka-USB ready na rin po. Ayan, so napaka-convenient dahil pwede na rin natin i-charge yung mga cellphone natin dyan habang nagdo-long rides tayo. So, hindi tayo mangangamba na baka malobat yung mga cellphone natin. Ayan. So, lastly, dito naman tayo sa instrument panel niya. So, what we have here is a full digital instrument panel na 2 portion, mga kamos, no? Ayan, so sayang nga lang hindi ko mapapakita sa inyo yung sample, pero ito pakita ko na lang sa inyo yung nakita ko sa internet para lang may idea kayo kung ano itsura nitong instrument panel niya rito. And then, dito naman sa side mirror niya, ayan, so mataba yung stem niya, no? Tapos naka-dahon type. Laki, di ba? Okay, so yan naman po yung looks and appearance itong pinakabagong Bajaj Pulsar NS400Z. Alamin naman natin ng iba pang mga engine specs at features pa na tinataglay nitong motorsiklong ito mula kay Bajaj
Motorcycles. This all-new Bajaj Pulsar NS 400Z has a 373.3cc engine displacement to be exact, 4-stroke single-cylinder naka-dual overhead cam with 4 valves. Meron po itong max power na umaabot ng 39 HP at 8,800 RPM habang kanyang max torque ay 35 Nm at 6,500 RPM. Sa kanya pong fuel system, ito po ay naka-electronic fuel injected na rin habang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cooled. For the starting system, pinapagana lamang po ito ng electric push starter. At para naman sa kanyang driving system, gumagamit po ito ng chain and sprockets. And for the transmission system, meron po itong hanggang 6-speed na naka-full manual clutch. For the suspension naman, sa harapan po, equip po ito ng inverted oversized fork at naka-centered monoshock with sub-tank naman po ito pagdating sa likuran. And as for the braking system, ay parehas na pong equipped ng hydraulic disc ang preno nito, harap at likuran. Napaniguradong magbibigay sa atin ng malakas-lakas na braking power dito sa isang to. At ayon po kay Bajaj Motorcycle, ito pong NS400Z ay equipped na rin po ng dual channel ABS at traction control system. Napaniguradong magiging kapaki-pakinabang lalong-lalo na sa mga expressway rides na gagawin natin dito sa motor na ito. Lalong-lalo na sa mga sudden brakes na gagawin mo dito in case of emergency. Para naman sa iba pa niyang mga features, equipped din po ito ng sleeper clutch para sa smooth transition ng gear natin dito. At ayon pa kay Bajaj Motorcycles, itong bagong NS400Z ay ginamitan na rin nila ng makabagong technology pagdating sa kanyang throttle na ang tawag ay ride-by-wire. Isang makabagong features na ang ibig sabihin ng throttle nito ay pinapagana na po ng sensor at hindi na po kable. Na marahil ay makikita na rin natin sa ibang mga bago pang motor na lalabas dito sa Pilipinas. At dagdag pa ni Bajaj Motorcycles, itong motor na ito ay mayroong 4 na riding modes. Ibig sabihin, ang mga modes na ito ay pwede mong i-activate depende sa kondisyon ng kalsada na binabiyahe mo gamit itong motor na ito. Dalawa nga sa mga halimbawa ng riding modes na ito ay kung babiyahe ka sa basang kalsada o di naman kaya sa mga lubak-lubak na kalsada tulad ng mga off-roads. Nakusang mag-a-adjust ang motor na ito sa mga nasabing kondisyon ng kalsada. At ang motor na ito ay meron na rin iba pang mga features na phone connectivity, built-in navigation at built-in charging port na very convenient at kahit paano yung masasabi nating practical features na rin na makikita natin dito sa bagong NS400Z na ito na mula kay Bajaj Motorcycles. At para naman po sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 1,990mm, overall width na 846mm at overall height na 1,057mm. Meron po itong seat height na 807mm at ground clearance na 168mm. At ang kabuang bigat naman po ng expressway legal motorcycle na ito mula kay Bajaj Motorcycles ay 176 kilograms. At yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Bajaj NS400Z. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Bajaj Motorcycles 10 Ave Caloocan as of April 2026. Okay, so proceed tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong Bajaj Pulsar NS400. Magkano nga po ba ito dito sa Bajaj Motorcycles as of April 2026? Para po sa cash price niya, mga mods, ito po ay nagkakalaga ng 199,888 pesos. So, all in na po yan, kasama na dyan yung LTO registration at insurance ayon kay Bajaj Motorcycles 10 Ave Caloocan. Available na rin daw itong kunin as installment. So, magda-down lang tayo dito mga kamots ng 29,983 pesos. So, 15% minimum down payment lang po yan mga kamots. Pero kung gusto siyang taasan like 20, 25, up to 50% down payment, pwede naman po. So, yan po yung 15% down payment natin, 29,983 pesos. And then, sa monthly amortization naman natin, para sa 12 months po, ito po yung nagkakalaga ng 18,407 pesos. 18 months or sa kalahating taon, 13,687 pesos. And then 24 months or dalawang taon, 11,327 pesos. And then 36 months, 8,968 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Bajaj Pulsar NS400Z. Ayan, so again, sa mga naghahanap ng expressway legal mula kay Bajaj Motorcycles, marahil sana nagustuhan nyo itong binlog natin na NS400Z na pwede nyo i-consider kung naghahanap kayo ng expressway legal, napakaangas na forma, and then
Napakaganda. Message na lang po kayo sa Facebook page ni Bajaj Motorcycles Stand Up Caloocan. Ito po yung Facebook page nila para makapag-inquire dito sa motor nito at sa iba pa mga motor nila rito. And bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko pong ulit magpasalamat kay Ma'am Rosana na nag-assist sa akin para i-vlog itong NS400Z and then kay Ma'am Mavic na branch manager nila. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe, ride safe always.